Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello everyone! Ang story kay story actually ng tita ko nung bata pa lang sila ng papa ko. Nangyari ito noong late 1960s. Ang tita Evelyn ko ay 16 years old noon at siya yung pangatlo sa 5 magkakapatid. Ang papa ko naman ang bunso. Si lolo noon ay nagkatrabaho bilang isang mekaniko sa Parañaque. Dumating yung punto na hindi na umuwi si lolo o nagpapadala man lang ng pera sa kanila, kaya napilitan si lola na hanapin ito sa Parañaque kasama yung pangalawa sa kanilang magkakapatid. Nag-asawa na kasi yung panganay nila at hindi na masyadong nagpaparamdam, kaya hindi ito yung naisama ng lola namin. So ang mangyayari, may iwan kay Tita Evelyn yung mga nakababatang kapatid niya na 6 years old, isa pang tita ko, at si Papa na 2 years old pa lamang noon. Marami silang tanim na gulay, kamoting kahoy at mais, pati mga alagang manok at itik. Kaya kampante naman si Lola na hindi sila magugutom kung saglit silang aalis para hanapin si Lolo. Sa edad ni Tita Evelyn, magaling na siya mag-alaga ng mga kapatid niya kasi simula pa lamang siya na talaga yung nag-aalaga sa mga ito. Kumbaga, maagang naging mature yung pag-iisip ni Tita at very responsible siya. Ito yung unang beses na iiwanan si Tita ng matagal sa bahay nila. Pero dahil emergency nga, kasi wala na silang balita dun sa lolo namin, agad naman siyang pumayag. May mga kaibigan din naman sila lola na nasa baryo proper. Kumukuha sila ng mga tanim nila lola, pero mababait naman, kaya hinahayaan lang nila. Parang barter yung nagaganap, kasi kapalit ng gulay, binibigyan sila lola ng mga sardinas, asukal, kape na bihirang makuha nila dahil nga sa bundok yung tirahan nila at bihira lang silang bumaba. Kaya kahit paano, kampante naman sila lola na may bibisita kay Tita Evelyn upang alamin kung okay lang sila. Anyway, ayun na nga, umalis na nga si lola pati yung pangalawang tita ko. Unang gabi na wala sila lola, okay naman daw silang magkakapatid. Nung umaga, nagtataka siya kasi walang pumupuntang mga taga-baryo para manguha ng mga tanim nila. Pangatlong gabi, mga bandang 7:00, tahol ng tahol yung aso nila na hindi naman karaniwang tumatahol kasi madalang lang naman talaga yung mga tao na mapadaan sa kanila, maliban na lang sa mga taong baryo. Hinayaan lang daw ni Tita. Akala niya kasi ngayon lang nangunguha ng gulay yung mga taga-baryo. Sa isip-isip naman niya, bakit kasi gabi pa ito nagsipunta? Nakakaabala, samantalang pagod na pagod pa naman siya dahil maghapon siya naglaba ng kanilang mga pinagsuotan. Bandang hating gabi, may biglang kumatok sa kanilang pintuan. Pangupungas-pungas na lumapit si Tita sa pintuan upang alamin kung sino ito. Nang biglang kumatok ng 3. Sino po yan? Humihikab na tanong ni Tita Evelyn. Si nanay ito, buksan mo yung pinto. Boses ni Lola yung sumagot, pero iba yung pakiramdam ni Tita. Kinabahan siya kasi tumatakol yung mga aso nila. Naisip ni Tita, kung si Lola talaga yun, hindi magtatahulan ng gayon yung mga aso. Kasi nga syempre, si Lola na yung nagpalaki sa mga ito. Maamo dapat yung mga aso kung kilala nila yung nasa labas. Ang ginawa ni Tita, pinagbumura niya yung kumakatok. Bahala ng paluin siya kung si Lola man yun. Gago! Hindi ikaw yung nanay ko! Sino niloko mo? Tangina ka! Malulutong na mura ni Tita. Lalong lumakas yung kaba niya nung hindi na sumagot si Lola. Kasi kung si Lola talaga yun, malamang halos mag-iba na yung pinto nila kasi matapang ito. At syempre, papayag ba naman yun na mura-murahin lang siya ng kanyang sariling anak? Gabi-gabi, kumakatok na yung nilalang na iyon. Hanggang umabot na ng 3 buwan. Hindi pa rin umuwi sila Lola at ang pangalawa nilang kapatid.
Wala silang kasama. Sila lang ang dalawa niyang kapatid. Hindi naman sila nagugutom kasi nga may mga gulay naman silang inaani at nagsipagdatingan na yung mga taga-baryo na inaabutan sila ng bigas at ilan sa kanilang mga pangangailangan. Hindi naman sinasabi ni tita sa mga taga-baryo na may nanggugulo sa kanila. Hinayaan lang ni tita yung kumakatok. Nakasanayan na niya pero lagi siya nagtatabi ng itak sa kanilang tulugan. Hanggang isang gabi, nagsipagtahulan ng malakas yung mga aso nila. Nagising si tita sa ingay at kumabog yung dibdib niya kasi may narinig siyang mga boses. Excited siya kasi akala niya sila lola na talaga yung mga tao sa labas. Nabiglang may kumalabog sa bubungan nila. Pawid yung bubong nila tapos kawayan yung dingding. Dito na siya kinabahan kasi sobrang lakas na halos lumaylay na yung bubong nila sa bigat ng bumagsak doon. Nag-iyakan yung mga kapatid niya kasi nagsisigaw na siya. Tanginan nyo! Lumayas kayo dito! Akala niyo uruan ako kayo? Sigaw ni tita. Biglang tumahimik at maya-maya sa dingding namang kumalampag. Nagsalita yung nasa labas. Ibigay mo sa akin yung maliit. Aalis ako. Si Papa yung tinutukoy nito na 2 taon pa lamang. Tumayo lahat ng balahibo ni tita. Alam na niya na hindi si Lola ang dumating. Sobrang takot na takot sila magkakapatid. Hindi na nakasagot pa si tita dahil parang nanghihina na yung kanyang mga tuhod. Lalong lumakas yung kalampag sa dingding. May nagkakalkal na rin sa bubungan. Kinarga ni tita yung bunso nila at pinayakap sa bewang niya yung isang kapatid niya. Kinuha niya yung buntot pagi na nakasabit dun sa dingding. Hinampas niya yung parte kung saan kumakalampag. Mga ulol! Mamamatay muna ako bago ko ibigay ako kung sino man sa mga kapatid ko! Umiyak na sabi ni tita na pilit nagpapakatapang. Maya-maya, biglang tumahimik. Ilang minuto lang, yung pinto naman nila yung kumakalampag. Pinipilit buksan. Malapit niya yung pawis ni tita sa mga oras na yun. Sinisisa niya yung mga magulang niya kung bakit nila sinasapit ng kanyang mga kapatid yung ganung sitwasyon. Abot-abot yung dasal niya, nakasabay ng pag-iyak at panaghoy ng 2 niyang kapatid. Patuloy lang yung pagkalampag ng pinto. May paggaspas din siyang naririnig na malalakas na sa wari niya, malaking ibon na lumilipad. Pinatago niya yung mga kapatid niya sa ilalim ng lamesa. Awang-awa siya sa itsura ng mga kapatid niya, pero tinatagan niya ang kanyang kalooban. Mura siya ng mura. Hampas dito, hampas doon. Walang ano-ano, biglang may umalingaw-ngaw na putok ng baril. 1, 2, 3, hanggang tumigil sa pang-6 na putok. May nagtakbuhan at nawala din yung paggaspas, saka yung pagkalampag dun sa pintuan. Maya-maya, may kumatok. Evelyn, buksan mo! Si Ate Isay mo ito! Sabi ng isang boses. Sumagot si tita. Huwag niyo na po kaming guluhin. Maawa na po kayo sa amin ng mga kapatid ko. Wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo. Mababait naman po kami. Pagmamakaawa ni tita Evelyn. Pero imbis na sumagot, biglang kumalampag ng malakas yung pintuan kasabay na pagbukas nito. Nagsigawan sila tita Evelyn kasi akala nila doon na sila lahat mamamatay. Bumungad sa kanila ang panganay nila sa si Tita Isay, yung asawa nito at 5 pang kalalakihan. Agad naman na lumapit si Tita Isay kay Tita Evelyn at niyakap niya ito. Nakampante na si Tita kasi alam niyang ligtas na silang magkakapatid. Sinama silang lahat sa bahay na tinutuluyan nila Tita Isay at doon na sila nagpalipas ng umaga. Ang kwento ni Tita Isay, nung gabing yun, napadaan sila sa bahay nila tita. Galing kasi sila sa kabilang bundok at nagpapalamig dahil mainit sila sa mga sundalo. NPA yung asawa ni Tita Isay. Napahinto daw sila kasi may lumilipad na malaking ibon sa taas
at rinig daw nila yung mga palahon ng kanyang mga kapatid. Pinaputakan daw nila at nagtatakbo yung isang nilalang na sa palagay nila ay isang aswang. Sobra-sobra naman yung pasasalamat ni Tita Evelyn sa panganay nila. Naikwento din ni Tita na higit na 3 buwan nang hindi umuuwi sila lolo at lola. Nagalit naman si Tita Isay. Bakit daw naatim na ipagkatiwala sa kanya yung 2 niyang nakababatang kapatid na isa'y sanggol pa? Di na sila pinauwi pa sa kanilang bahay. Ginapas na lang lahat ng kanilang mga pananim at walang tinira, pati yung mga alagang manok at itik. Binenta din ni Tita Isay. Yung pinagbilihan naman daw ay binigay naman kay Tita Evelyn. Nakiusap si Tita Isay sa isang taga-baryo dun sa baba ng bundok na dun muna sila Tita Evelyn pati yung mga kapatid niya habang wala pa sila lolo at lola. Binili na naman ni Tita Isay si Tita Evelyn na kapag umuwi na daw sila lolo at lola, huwag na silang pumayag na tumira pa ulit dun sa bundok. Nagbanta ito, nakakalimutan niya na mga magulang niya sila lolo at lola kapag hindi ito sumunod. Si Tita Isay mismo ang papatay sa kanyang mga magulang kapag hindi pa ito umalis dun sa bundok. Matapos noon, bumalik na nga sa bundok sila Tita Isay, pati yung mga NPA nitong kasamahan. Nang umuwi na nga sila lolo at lola matapos ang ilang buwan, sinabi ni Mama na ganun nga yung bili ng kanyang ate. Kaya nagsalbuluto na lang sila at nagdesisyon na doon na nga lang din sa barrio proper manirahan. Marami na silang kapitbahay doon, kaya nawala na ng tuluyan yung takot ni Tita Evelyn. P.S. Kaya pala hindi nakauwi kagad sila lolo at lola ay dahil pala na ospital itong si lolo. Nakaksidente pala ito sa trabaho, nabagsakan ng kotse na kanyang ginagawa. Nakatulong muna sila lola pati yung pangalawang kapatid upang mabayaran yung bill dun sa ospital. Pasensya na po kayo kung medyo napahaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Isa akong crew dati sa Maxes. Hindi ako nagtagal masyado doon kasi may nararamdaman akong kakaiba. Akala ko, ako lang yung nakakaramdam, kaya hindi ko pinagsasabi sa iba. First week ko pa lang dun sa restaurant, welcome na kaagad ako ng manager sa crew room noong pag-akyat ko. Hindi ko alam kung may third eye ba talaga ako o wala. Basta ang alam ko lang noon, may kasama ako na nakatingin sa akin doon sa storage room. Na-visualize ko siya lalo nang dumaan siya sa aking likuran. Since bago lang ako, dinedma ko na lang. Baka kasi tinatakot ko lang yung aking sarili. Basta 4 months lang yung tinagal ko doon. Sa 4 months na yun, lagi na lang akong may baon na rosary sa aking bulsa. Tuwing break time ko, nararamdaman ko na may dumadaan sa aking likuran. First duty ko noon sa counter. 3 PM yung out ko, pero syempre, kailangan pa magbaba ng stocks para sa build 2. Inutusan ako na isa sa mga managers na sikasuhin ko daw muna yung build 2 ko. So no choice ako kundi umakyat mag-isa dun sa storage room. Bago ka dumaan dun sa storage room, crew room muna. Nag-CR muna ako tapos nag-ayos para neat na ako pagbaba. After ko magbanyo, napatingin ako bigla sa storage room kasi may dumaan papunta sa other side. Sabi ko, "Ay, may tao po ba dyan?" Na biglang nalaglag yung box na may mga nakalagay na office supplies. Nag-decide na ako na pumasok sa storage room para matapos na, kaso napakabigat sa feeling. Nung paglampot ko dun sa box, gosh! May nakita akong nakatayo sa harapan ko. Paalang niya at lower leg. Hindi ko tinignan yung mukha niya kasi alam kong kakaiba na siya. E di nagdasal na lang ako na naglasal na sana mawala na iyon. Maya-maya, may tumawag sa akin. Yung isa kong kakrew na medyo matagal na dun sa store. Tinanong niya sa akin kung ano daw bang ginagawa ko. Bakit daw putlang-putla ako at pawis na pawis? Sagot ko naman,
Kuya, may manager kasi niya na nakatayo dito habang pinupulot ko yung mga supplies na hinulog niya. Nagpanamdam na sa'yo? Tingnan mo ba yung mukha niya? Parang hindi nagulat na sagot niya sa akin. Oo kuya, totoo lang po nung unang kong pumasok dito, nagparamdam na po siya. Hindi ko po tinignan yung mukha niya. Sagot naman sa akin. Oo, meron talaga dito sa crew room. Isang manager, baka na-miss lang mag-duty. Actually, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng ganyan. Halos lahat tayo dito. Kapag new hire ka, ganyan talaga yung pag-welcome niya. Dagdag pa ni kuya. Basta wag mo lang titingnan yung mukha niya kasi masaklap yung nangyari dun sa manager na yun. O sasabihin ko na sa'yo, meron din batang lalaki dito. Minsan nandito siya sa crew room, madalas nasa party area. Hindi na ako nakasagot kasi nangangatog na talaga ako sa takot. Tsaka saka pala, kapag na-assign ka dun sa lobby, tapos inutusan ka ng manager na i-map yung taas, magsabi ka dun sa guard. Alam na nila yun. Mahilig kasi yung batang lalaki na manako talaga. Yung bang papatayin niya yung ilaw, tapos biglang gagalaw yung upuan, o yung map biglang matutumba. Meron pang may marinig kang tumatakbo na yapak ng bata. Basta magdasal ka na lang. May isang kuro nga dito, dati tumakbo pababa. Basang-basa yung uniform niya. Sabi niya, may bata doon na naglalaro ng tubig galing yung salgaya ng map. After nun, nag-resign na. Natapos ko naman yung shift ko ng araw na yon. After 1 week, nagpasa na ako ng resignation letter. Fast forward. Last duty ko bago ako umalis. Nasign ako sa lobby. Wala nang masyadong tao. Naglinis muna ako sa CR ng lalaki na may nakita akong sapatos ng bata. Nung datamputin ko na, may narinig akong tawa ng bata sa loob ng CR. Tapos biglang nagbukas ng gripo. Naalala ko yung kwento sa akin ng kakro ko, so pinagpray ko na lang yung bata, pati na yung manager para sa katahimikan ng kanilang kaluluwa. Hindi ko sure kung napaglaruan lang ba ako o masyado ko lang talagang tinatakot yung aking sarili. Hello sa inyong lahat. Ibabahagi ko lang to na experience ko noong December 2023. I am Jimin, not my real name. Eto na nga, unang simbang gabi noon at kami ng kaibigan kong si Jungkook, not his real name also, ang tutugtog sa aming misa. Sinundo ko noon yung aking kaibigan sa kanilang bahay para sana sabay na kami magpunta sa simbahan para makapag-ayos ng aming mga instrumento. Kaso, kagigising lang ni Jungkook ng mga oras na yun, kaya pinauna niya na ako dun sa simbahan. Lampasan noon ng 3:00 ng madaling araw at mag-isa lang ako noon sa loob ng simbahan. So ang una kong ginawa, pinailawan ko muna yung buong simbahan at nagpunta ako sa room kung nasaan yung aming mga instruments. Tilabas ko yung mga gamit namin at inayos yung mga ito. Saka ko umupo sa pinakaharapan para timplahin yung aking gitara. Naggulat ako nung nag-feedback yung tunog ng gitara kasi hindi pa yun nangyayari kahit kailan. May hinina lang naman yung volume ng mga speakers. Tinignan ko pa yung mga microphone kung may nakabukas sa mga ito. Pero lahat, hindi pa nakasaksak. But anyway, patay mali siya lang ako. Ilang minuto pa yung nakalipas na may bumusinong motor sa labas ng simbahan. Alam kong si Jungkook na yung dumating. Narinig kong tinanong niya kung ayos na ba yung lahat. Sinabi kong hindi pa ayos yung mga microphones pero hindi ako lumingon sa aking kaibigan. Nung time na lumingon na ako, nakita ko si Jungkook. Pero may mga nakasunod sa kanya na hindi lang isa, basta marami. Nakasunod sila kay Jungkook papunta dun sa altar. Takot na ako noon kasi alam ko na hindi sila mga tao. Parang lumaki yung ulo ko nung makita ko sila at nagsipagtayuan talaga yung mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko naman sinabi kay Jungkook yung nakita kong mga multo sa likuran niya habang papunta siya sa aking kinaroroonan. Binaliwala ko na lang yun.
Nag-umpisa kaming tumugtog para sa paghahanda sa unang simbang gabi. Habang tumutugtog na kami ni Jungkook, parang may narinig kami mga pumapasok sa simbahan. Yung mga yabak ng mga taong papasok, ganun. Paglingon namin sa unahang pintuan ng simbahan, wala naman kaming nakikitang tao. Kaya nagpatuloy kami sa pagtugtog at habang kami tumutugtog, may narinig kami mga boses ng mga tao kaya nagtinginan kami ni Jungkook. Habang tumatagal, palakas na palakas yung mga boses na narinig namin. Kapag tinitigil naman namin yung pagtugtog, humihina yung mga boses at biglang titigil. Kaya sinabihan ko si Jungkook na patayin yung organ niya. Hihinaan ko naman yung aking gitara. Unang tepak ko pa lang sa gitara, rinig namin sila na kumakanta at palakas ng palakas. Halos magunahan kami ni Jungkook palabas ng simbahan. Halos magkarera kami sa pasilyo ng simbahan dahil sa sobrang takot namin. Matapos namin makalabas, naupo kami sa tabi ng kalsada sa sobrang pagod at takot. Hinintayin namin yung pagdating ng mga tao at ng aming pare para makapasok dun sa simbahan. Mula noon, hindi na kami nauuna ni Jungkook sa simbahan. Hinintay muna namin na may tao bago kami yung pumasok dahil sa takot na mangyari ulit sa amin iyon. Hindi ko talaga makakalimutan yung pangyayaring yun sa tanang buhay ko. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pilipinong katulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Bagong lahat, gusto ko po munang kumustahin si Tita Florencia de Guzman. So Tita, I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo. Yun, sana pinagdadasal ko po talaga na sana po gumaling na kayo sa karamdaman ninyo and then balik na po kayo sa bahay ninyo and then maging okay na kayo. Since yun nga si Tita Florencia, medyo nagkaroon po siya ng sakit, na hospital po siya. I hope na okay na po yung kalagayan niya. But yun, let's go ahead and do a short commentary dun sa mga kwentong aking binasa dito sa video na ito. Unahin po muna natin dun sa unang kwento. Yan, inubo pa rin ako. Yun sa unang kwento rin na tungkol nga po dun sa nakatira nga po sila sa bundok and then yun nga, naiwan sila dun and then yun, muntik na silang mabiktima ng aswang. Ngayon, masasabi ko lang, hindi natin masisisi talaga mga magulang niya kasi siguro ko syempre hindi naman nila siguro pinili talaga totally na doon sa bundok manirahan. Malay mo kasi doon yung may libreng lupa, wala namang may-ari ng lupa doon sa bundok na yun, so pwede silang magtayo ng bahay doon, di ba? I doubt na mapipiliin nilang tumira doon sa lugar na yun kung mayroon silang ibang pwedeng pagtayuan ng bahay. Siguro at nung time na naghahanap sila ng bahay, yun lang yung abakante, yun lang yung pwede sila maglagay ng bahay o magtayo ng bahay na hindi nila kailangan magbayad ng renta. Pero honestly guys, kung ako yung papipiliin, gusto kong hindi naman sa tumira sa bundok. Okay, ganito, paliwanag ko lang, gusto ko rin tumira, gusto kong tumira sa parang ganyan, yung malapit sa nature, may mga puno, mga ganyan, pero hindi naman yung totally kubo, yung ganyan, yung parang tipong may pahirapan na bumabasa papuntang sibilisasyon at saka wala kang tubig, ganyan, wala kang maayos na, alam mo guys, yung parang bang tipong maayos na bahay konkreto, may nawasa, yung may tubig sa gripo, may maayos na CR, ganyan. Pero sa bundok, yung paglabas mo, okay, nature, may mga puno, may mga bulaklak, may mga halaman, may mga usay, yung mga ganyan, may rabbits. Parang mga tipong ala Switzerland, ganyan. Yan, yung mga tipong Heidi ang dating. Okay. So, yan ang mga gusto ko sana ma-experience. Pero hindi naman yung bundok na talagang tipong parang, wala kang yun nga, pag may nanalbayi sa inyo, sabihin natin na, pinagpapatayin na lang kayo doon, walang makakadiscover ng katawan ninyo kasi, yun nga, baka wala nga kayong kapitbahay o wala kayong makikitang mga kalapit bahay doon, ayoko naman ng ganun, di ba? Medyo over naman yung ganun part. Pero, ano sa papan, sana matupad yun, kung hindi man sa bundok, ay yung mga siguro mga tipong malapit sa nature, malapit sa lawa, ganyan, o malapit sa, basta yung mga may mga halaman, ayoko tumira talaga guys sa city na city,
yung city na puro konkreto yung makikita ko, puro wala kang nakita man lang na halaman sa paligid ko. Naku, ayoko nun. Anyway, doon tayo sa pangalawang kwento. So regarding nga ito sa kanyang experience bilang isang crew sa Max's. Actually, marami na akong kwento narinig ng ganyan. Not necessarily Max's, yung mga kwentong ayun nga sa isang mall, ganyan, may mga nagpaparamdam. Marami rin ako nabasang ganyan dito sa channel natin. Na I think, okay, ito na naman tayo, baka dahilan ito sa mga sinasabi nila na nagsasakripisyo. Guys, alam ko, walang sinasabi nila na hindi yan totoo. Hindi yan totoo, parang katang isip lang yan. Para bang urban legend, ganyan. Okay, as if naman naamin sila. So, aamin ba ako? Yes, may pinatay akong bata dyan. Ibinaon ko dyan sa pundasyon. Yung dugo niya, inano ko na sa mga pundasyon para maging matibay. Guys, wala nga aamin ng ganun. Kasi alam natin na illegal yun at criminal yung, parang illegal siya, criminal yun. Pero, bakit nila yung ginagawa? Kasi nga, may paniniwala nga at siguro may katotohanan din na magiging matibay yung pundasyon ng iyong building, hindi siya masisira kung meron kang inalay na tao doon, specifically mga bata, ganyan. Kasi nga, dapat yung puro ganyan, purong dugo o yung mga inosente pa ganyan. So, ayun, okay. So, huwag na tayo maglukuhan. Natural nila aminin yan. As if naman may aamin sa kanila na, oo, may pinatay nga kami yung bata. Wala naman siguro tanga-tanga na engineer o architect na aamin ng ganun-ganun lang. Malamang, i-deny talaga nila yan, okay. So, ayun. So, ako lang, mag-ingat-ingat na lang siguro tayo pag may mga kinoconstruct ng mga building na yan. Kasi hindi talaga ako naniniwala, guys, na hindi yan totoo. Talaga para sa akin, totoo talaga yan. And then yung mga yun, dahil nga ganun naman, buhay yung mo. So, hindi matatahimik. Para bang parte na ng pundasyon na yun, ng building na yun, yung kaluluwa ng bata, kung sino man yung pinatay nila para mabuo nga yung building na yun. Okay. Again, guys, wala pong aamin. Wag na po tayo mag-interview. Wag na po tayo maglokohan. Kahit po sino pang interviewin mo dyan. Unless ikaw yung parang gusto mong nakonsensya ka na masyado at gusto mong salungatin yung mga kinauukulan doon at matapang-tapang ka o feeling mo kaya mo sila. Yun, siguro baka may umamin, ganyan. Pero most of the time, may takot silang umamin kasi nga pati sila, baka madamay din sila, makulong din sila, diba? Kung sabihin nilang, dumukot kami ng bata, pinatay namin, o kaya kahit accessory ka lang, o may pinatay dyan na bata, nanood lang ako, pinayaan ko lang napatayin yung bata dyan, o diba? So, yun ang masasabi ko regarding dyan. Okay, doon naman sa pangatlo, beses ko na rin yatang na-discuss dito na hindi po na bago na, sa simbahan may mga nagpaparamdam ng multo. Kasi sabi nga daw nila, okay, yung mga kaluluwa, siguro pa sa sobrang desperation nila na masalba sila kung kailan patay na sila, saka sila nagsisisi, saka sila nagdadasal, saka sila humihingi ng tawad kay God, ganyan. Sabi nga daw nila, huli na. Okay, hindi na pwede yun kasi kailangan habang buhay ka pa, saka ka magsisisi, hindi yung kailang patay ka na, diba? Natural, doon mo maris, ay totoo pala yung langit at lupa, impyerno, okay? So, parang ayaw kong dumaan dun sa parang liwanag niya kasi kapag pumunta ka dun sa liwanag, okay, hindi mo masasabi kung saan ka pupunta. Kung sa langit ba o impyerno. Ngayon, kung confident ka na mabait ka naman, mabuting kang tao noong nabubuhay ka pa, di sa langit ka pupunta. Ngayon, kung medyo parang nag-double think ka, parang hindi ka sure kasi hindi ka na makabaitan nung nabubuhay ka pa, may mga kasalanan kang ginawa, baka, kinakabahan ka siguro, baka sa impyerno ka mapunta. Ngayon, para maiwasan natin yun, siguro magpakabait tayo habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw. Kasi kapag namatay ka na, it's too late. Okay? Ngayon sabi nila, pwede pa nang makuha sa dasal ng mga taong nabubuhay pa. Okay? Kapag patay ka na, kahit siguro magdasal ka lang magdasal dyan, mukhang wala na yata tong epekto. Okay? Kasi nga, wala na kailangan buhay ka. Yun ang doon. Yun ang kondisyon doon. Okay? So, yun ang masasabi ko kung bakit may mga nagpaparamdam din sa loob ng technically, okay, dapat mabubuting espiritu lang sana makakapasok kasi, di ba, paniniwala natin masasamang espiritu may tataboy, pero parang hindi, okay. Hindi ko mapaliwanag kung bakit sa simbahan
makakapasok pa rin yung masamang espiritu, pero maaaring may may kinalaman ito sa hindi rin naman kabutihan lahat din ng mga pare, madre. Hindi ko nila lahat Okay, so may mga langilan, ganyan, na nagiging pare, nagiging madre, o yung mga parte ng religious organization, pero hindi rin naman sila mabubuting tao. Okay, but anyway, yun lang po yung aking mga saloobin, okay, regarding sa mga kwentong aking binasa. So, leave your comments down below. Kung hindi pa kayo subscribe, na pang hinihintay nyo, subscribe na po kayo. Click nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings ito sa ating channel. And then, yun, give me a thumbs up. And then, guys, pa-comment naman po kayo po, hi, hello. Salamat po sa mga nagko-comment kasi I think malaking bagay din po talaga yung comments ninyo. And then, paki-like na lang po please para mabalik po yung monetization. Nag-apply na ako ulit for monetization. Hopefully, maaprubahan na para po at least kumita po ako kahit paano po dito sa channel natin. Then, kapag kumikita na siya, so I'll do my best na makapag-upload po talaga. Siyempre, diba, incentive din po sa akin yun na, pagbutihin pa at saka masipagan ko pa ang pag-upload since yun nga. Okay, so alam mo naman natin guys, huwag na tayo magkapaka-plastic. Kailangan naman po lahat natin ng pera. My God. Siyempre nagbabayad ng bills o may mga pangangailangan ganyan. Okay, anyway, enough of that. So yun nga, stay fabulous and spooky dolls. Bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.